aga, umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, Pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news, ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. yari, halabango na. Arangkada Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya. Kapag di mo alam ang latest, Diba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita! Arangkada Balita! Oy, isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay 17 sa buwan ng Pebrero 2025. Silipin na natin ang mga headlines na umaarangkada ngayong umaga. Mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 400 areas of concern binabantayan ng AFP kaugnay ng 2025 elections. Arangkada Balita. Hirit na 15 pesos minimum na pasay sa jeep sisimulang dinggin ng LTFRB ngayong linggo. Arangkada Balita. Ay, sa mga coffee lovers dyan tulad namin, presyo po ng kape posibleng sumirit sa mga susunod na araw ayon sa Philippine Coffee Board. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 16 na katao patay sa dalawang magkahiwalay na banggaan sa Pakistan. Arangkada Balita. Sa balitang mampalakasan, unbeaten streak ng Creamline sa PVL All-Filipino Conference, winakasan ng PLDT. Arangkada Balita. Sa LPI, let's prove it. Balitang kape pa din connected. Bawal ba ang kape sa mga may acid reflux? Alamin natin yan mamaya sa Let's Prove It. Arangkada Balita. Kasambahay na pinagmulupitan ng amo, alamin ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Arangkada Balita. Oh, may nagtanong, kabilang din ba ang mga tricycle driver sa mga manggagawa na napamahagian ng tulong ng Diwa Party List? Alamin natin yan mamaya sa track record. Arangkada Balita. At sa mundo ng showbiz, Mon Confiado maingat sa pagsagot sa tanong tungkol sa Pepsi Paloma movie. Arangkada Balita. At Sylvia Sanchez wish magkaroon ng maraming apo. Arangkada Balita. Muli, isa po magandang umaga Pilipinas. Kayo nakikinig at nakatutok na sa Arangkada Balita sa DWIZ at Aliw Channel 23. Kami pong tatlo inyong kasama hanggang alas 6 ng umaga. Daryl Justin. Main Barreto. At ang boksingero na mahilig sa blow by blow. Yan. Ang Virginal Anton. Iba na yung tagline. Kakaiba na ang tawag talaga dito, no? Kahit nga pag nag-i-intro ka sa news ko, yun na rin yung ginagamit ko. Giveaway team. Ay, nako. Sa oras po na 6 na sandali o 7 sandali na makalipas ang alas 5 ng umaga, arangkadahan na natin ang mga detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Tinututukan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang mga kinauukulang ahensya ang mahigit 400 areas of concern sa buong bansa para masiguro ang kaligtasan sa 2025 midterm elections. Ayon sa AFP, kabilang sa kanilang binabantayan ng 188 na mga lungsod at munisipalidad na nasa yellow category o may kasaysayan ng election-related incidents. 177 naman ang nasa orange category o may armed threats at 38 o 38 naman ang nasa red category o mga lugar na may pinakamataas na alerto dahil sa banta at kasaysayan po ng karahasan. Una nang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nasa 18,000 sundalo ang kanilang itatalaga sa darating po na halalan. Bagamat nilinaw ni Colonel Padilla na posible pang madagdagan ang nasabing bilang, depende po sa sitwasyon. Siniguro ng AFP na sila ay makikipag-ugnayan sa Commission on Elections o COMELEC, Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang mapayapang halalan. Arangkada Balita. Pinaigting naman ng Philippine National Police o PNP ang target-driven operations nito laban sa mga armadong grupo, criminal gang, loose of firearms sa harap ng inaasahang violent incidents ngayong election period. Katuwang ng Commission on Elections ng PNP para matiyak
ang kaligtasan at seguridad sa darating na halalan. Paliwanag ni PNP Director for Operations, Major General Nicolas Salvador, ang target-driven operations ng Police Regional Offices at National Support Units ay nangangahulugan ng pag-iwas sa mga shooting at iba pang violent incidents sa panahon ng eleksyon. Sa datos ng PNP, mayroon ng 872 na individual ang nahuli at 863 na armas ang nakumpiska dahil sa paglabag sa election gun ban. Simula naman January 12, naitala ng ahensya ang 290 shooting incidents kung saan karamihan sa mga ito ay nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gayunman, bine-verify kung may kinalaman ang eleksyon sa mga pamamaril dahil sa ngayon ay isa pa lamang ang validated election-related incident na naganap sa Western Visayas. Arangkada Balita. Sa oras na 9 makalipas ang alas 5 ng umaga, binigyang diin ng kontradaya na kaya na iitsapwera ang marginalized sector sa mga party list dahil po sa desisyon ng Korte Suprema sa atong paglaom case. Ayon kay kontradaya convener Danilo Araw, batay sa kanilang pag-aaral, mayroon silang nakitang 6 na dahilan kung bakit hindi na kumakatawan sa marginalized sector ang mga tumatakbong party list. Kabilang anya rito ang pagiging miyembro ng political dynasty, konektado sa malalaking negosyo at pagkakaroon ng kaduda-dudang advokasya. Narito ang pahayag. Okay, na-accredit po sila dahil yung Korte Suprema noong 2013, ito yung tinatawag na atong paglaong case, lumalabas in not so many words na tiba ng Korte Suprema kahit sino ay pwedeng maging kinatawan. So naiitsapwera as a result yung marginalized and underrepresented kasi yung mga may pera, yung mga makapangyarihan, as long as sasabihin nila na they champion certain advocacies of the marginalized, pwede na raw silang maging bahagi ng party list race. Kaugnay nito, iginiit ni Araw na masyadong nakabase ang COMELEC sa batas sa pagtanggap ng aplikasyon. Narito ang patuloy sa pahayag. Yun na nga ang problema, masyadong, ulitin ko lang, legalistic yung COMELEC sa pag-handle ng mga application for accreditation ng party list group. Para mo na rin tinanong, bakit yung mga senatorial candidates may mga natanggap under questionable circumstances, tapos bakit yung mga dapat na ma-disqualify nakapasok sa listahan ng mga balota. Tapos yung iba na disqualify under very, very absurd technicalities. Yan po ang tinig ni kontradaya convener Danilo Araw sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror. Kasado na sa Miyerkules ang isasagawang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o yung LTFRB para sa mga nakabingbing petisyon na itaas sa 15 pesos ang pamasahe sa mga jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, ang nasabing petisyon ay inihain noong pang 2023 o 2 years ago. Matatanda ang noong October 2023, inaprubahan ng LTFRB ang pisong provisional increase sa minimum na pasahe para sa mga public utility jeepney, kaya't mula sa dating 12 pesos ay naging 13 pesos na ang pasahe sa traditional jeeps yan, at mula 14 pesos ay naging 15 pesos naman ang pamasahe sa modern jeepneys. Una na ring sinabi ng ahensya na pinag-aaralan na nito ang petisyon ng iba't ibang transport groups. Gayunman, iginit ng LTFRB na kailangan din nilang ikonsidera ang posibleng maging epekto ng dagdag pasahe sa mga commuter. Arangkada Balita. Uy, syempre, pag nagtaas sa traditional, Oo. tataas din sa modern. Modern. no? Hindi Tapos, pwedeng isa lang. Susunod-sunod yan. From traditional to modern jeep, to bus, to taxi. UV Express. Actually, sa ilang taxi, ang flag, ang start na ng Flag down nila. ay nasa 50 pesos. Nasa 50 na pala? Yes. Huli kasi ako sumakay ng taxi, partner. Nasa 40 pa lang yan. Tapos parang 250 ang kada kilometro every 3 minutes ba? 3 minutes, di ba? Oo. Ngayon, nasa 50 na yung iba. Parang nakaschedule ang pag-calibrate nila. Tapos mas mataas pa yan, mas mahal pa yan pag airport taxi. Oo naman. O, di ba na magkano bang Talaga airport ba? taxi natin? Mataas? 70? Talaga ba? Kasi nung 40 yon at the time, 70 pesos ang airport taxi.
So hindi ko alam kung magkano na ngayon ang halaga ng ang flag down ng mga airport taxi. Pero ayan. Wala rin ako idea kasi hindi naman ako pala airport. At saka ako, ako'y, hindi ako kasi naghahatid na lang ako ngayon sa airport. Hatid sundo na ginagawa ko, may dala Ikaw sasakyan. may natin sundo ka. Ako, wala niya ako pala airport. Huli ako nag-airport. Kailan ba ako sa Sinulog. That was the last time na nag-airport ako. Oo, pero yung kasi, salamat sa sponsor. Sana all. Ay, sa oras, partner, alas 5:14 ng umaga. Nako, magpa-full tank na nyo, ha? Full tank na nyo. Kasado Ay, na po full tank bukas. na. Oo, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, asahan na dagdag na 70 sentimo hanggang 70 sentimo sa kada presyo o presyo sa kada kilo ng gasolina, habang maglalaro sa 60 sentimo hanggang 80 sentimo ang posibleng aumento sa kada litro ng diesel. Maaaring namang sumirit hanggang 20 sentimo ang presyo ng kada litro po ng kerosene. Karaniwang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustments tuwing araw ng Lunes. Ngayong araw po yun, sa mga tanghali o hapon, mag-a-announce na yun ng official price adjustments nila, at pinatutupad po ito tuwing araw ng Martes. Arrancada Balita. Ay, taas na naman. Taas presyo na naman. Taas kilay din. Ay, nako. Posibleng tumaas ang presyo ng kape sa bansa sa mga susunod na araw. Ito ay ayon kay Philippine Coffee Board dahil sa kakulangan sa global supply at mas mataas na halaga ng nasabing produkto. Sinabi ni PCB President at Co-Chairperson Pasita Juan, maaaring sumirit ng humigit kumulang 20% ang presyo ng kape. Gayunman, binigyang diin ni Chairperson Juan na maaaring makinabang ang mga lokal na magsasaka sa pagtaas ng presyo ng kape kung makakagawa ang mga ito ng magandang kalidad na beans. Batay sa tala ng PCB, halos dumoble sa 350 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo ang farm gate price ng Robusta, ang pinaka-pinoproduce na uri ng kape mabenta ngayon, habang ang commercial grade coffee ay pumalo sa 320 pesos kada kilo. Arrancada Balita. Malungkot naman ako. Ano na lang, tsaan na lang tayo, Alam mo, parang- Engineer Jen. Parang Tsaan na lang tayo. Lalo sa mga- Ay, tiga mo, magkakape. Magkano bili mo dyan? Ano? Wala, di ba? Angat mo yung kabilang braso mo. ano yan, di ba? Parang, kumbaga ito yung maintenance. No? Parte na parang, pag pagising mo ay parang hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay pag hindi ka nakapagkape sa isang araw. Maintenance natin yan sa mga gumigising ng alas 12:30, alas 3, yung mga nagkatrabaho ng 10 p.m. Ganyan. Maintenance natin Diba? yan. Pero, Maintenance. pero hindi naman din maganda ang sobra-sobra. Oo, pero kumbaga sa isang araw, parang kulang ang araw mo kapag wala kang kape. Although may mga kakilala ko na Bakit hindi naman mahilig. nagta-thumbs up ka? May nanlibre na sa'yo eh. So, alam ko na ipahiwatig na thumbs up mo, Jen. Oo nga, may utang pala ako dyan. Wala ako sinasabi. Nangako pala ako. Parang pagkatapos ng programang ito, Ay, magkakaroon ng coffee magkakaroon ng pakapean DWIZ. Sa oras mo na alas 5:17 ng umaga, sa mga nagkakape, makinig maigi o binigyan din po ni Professor Astro del Castillo na hindi maganda para sa ekonomiya ng Pilipinas ang kasalukuyang ingay sa politika. Bukod anya sa distraction ito para pagtuunan ng pansin ang mas mahalagang bagay tulad ng pagkain at kuryente, apektado rin ito ang paglalagak ng mga investment sa bansa. Narito ang pahayag. Definitely, nakita natin na itong impeachment na to ay umuusad ang demokrasya. No? Pero it seems like medyo naaabuso naman itong sistema na ito. No? Pangalawa ay hindi talaga maganda ang ingay politika sa isang ekonomiya. Ito ay nakaka-discourage sa investors, both foreign and local. No? Pangatlo, ito ay distraction. Nawawala ng focus ang ating leaders dahil sa politika. Mas ang ekonomiya, it seems like, is taking a back seat. Samantala, ibinunyag ng ekonomista na may mga investor na nagpakita ng interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas, ngunit binawi dahil sa ingay politika. Bukod sa kontrobersiya ng 2025 national budget, pinatindi pa anyan nito ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte na hindi naman isinulong ng mga Pilipino kundi ng mga politiko. Narito ang patuloy na pahayag.
Sa experience ko, merong mga interesado sana na foreign investors na maglagay ng bagong investments dito. No? However, na-turn off sila doon sa political noise na nagsimula pa last year. No? Nag-emanate kasi yung impeachment process coming from the politicians, not from the people. Pangalawa, yung budget structure natin ngayon, no? Without any political bias, talaga namang tingin natin yung dapat na prioridad, lalo na pagkain, power and energy, defense, ay hindi nabigyan ng pansin for 2025. Yan po ang tinig ni Professor Astro del Castillo, isang ekonomista sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Samantala, kumbinsido si Professor Astro del Castillo na magiging challenging ang taong 2025 para sa ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa nakalipas na taon. Bukod anya sa mga bagong polisiha ni US President Donald Trump na posibleng magdulot ng trade war sa mundo. Alalahanin din ang patuloy na kaguluhan sa ibang bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nakikita natin, I think, mas challenging pa compared to 2024 and 2023. Yung 2024, nakita natin naman, may growth naman talaga. However, ngayon, may mga pagsubok, no? Unang-una, i-discuss natin external dahil nga sa Trump economics. Yung Trump economics will result in geoeconomic. Ibig sabihin, magkakaroon ng posibleng trade war, no? Iba't ibang polisiya na naman ng ekonomiya sa iba't ibang bansa na pwede tayong tamaan din or talagang tatamaan pa. Pangalawa ay tuloy pa rin yung kaguluhan, gera sa iba't ibang bansa, no? Yung geopolitics. Ipinunto pa ng ekonomista na malaki rin ang epekto ng eleksyon sa ekonomiya, lalo na ang mga politikong inuuna ang pangangampanya kaysa talakay ng economic concerns. Muli nating pakinggan ang kanyang pahayag. Siguro for domestic naman, yan, ang concern kasi natin is election nga, nakakatulong talaga pag may election sa ekonomiya dahil sa spending, pero yung political circles, political ingay, yun ang nakikita nating pangamba na pag ang mga leaders na dapat na nakafocus sa diskusyon sa pang-ekonomiya ay nakafocus sa pangangampanya, medyo talagang kakabahan siguro ang ating kababayan at lalo na investors. Yan po ang tinig ni Professor Astro del Castillo, isang ekonomista sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:21 ng umaga, alamin na natin, Mon Confiado, maingat sa pagsagot sa tanong tungkol sa Pepsi Paloma movie. Bakit nga ba? Alamin natin sa ating Virginal Showbiz reporter na si Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Good morning! Good morning! Agad-agad na sapatos si Mama Larmaine. Talaga ba? Na-inlove ako. Ang itim. Kulang sa shoe cream. Ang dumi. Ay, alam nyo, meron mga tao, ako including me ha, may mga tao na mahilig sa yung mga sneakers nila, kahit na puti, gusto nila mas dirty. Actually, Oo. gusto nga yun. Oo, kahit ako hanggang ngayon, hindi sa sinasabing tamad na ako, hindi, meron talagang gano'n na, parang mas gusto mong dirty yung, May dati. yung white. Oo, may dati. Parang lumalabas yung pagiging artistic mo kapag kamadumi yung suot mong, yung labas lang ha, yung loob malinis Malinis naman. naman. Oo naman. Yes, oo. Lalo ako Thank you. kasi ang pa ako, talaga nilalagyan ko yan ng, pinapaliguan ko talaga ng lotion yan, no? At saka din nagsisimula ang testing na magkakaibigan yung sa loob ng sapatos, hindi yung labas. Correct. Totoo yun, no? Ay, nako. Ay, thank you. Anyway, sa aking balitang showbiz, nako, sobrang ingat nga nitong si Mon Confiado sa pagkukwento ng tungkol sa pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma. Nung ma-interview itong si Mon ng Select Movie Press, ay sinabi nito na ayaw niyang magbigay na anumang komento kaugnay sa nasabing o sa kinakarap na issue ng nasabing pelikula. Pero sabi niyang ganon, kasi di ba ginagampanan niya yung Sino ka role dyan? ni Ray De La Cruz, yung manager ni Pepsi. Kung saan grabe talaga, may teaser na nandun siya. Grabe, super effective talaga itong si Mon. Bading na bading siya doon sa nasabing pelikula. Pero kilala niyo naman si Mon Confiado. Yes, So, very effective sa lahat ng kanyang ginagampan ng role. Nakasama ko to siya nung silang dalawa pa ni Ines Veneracion. At talagang very professional itong si Mon. Oo. Teatro to, correct? Yes, theater siya nag-start kaya kahit na nung anong pelikula kasi na yon, usong-uso pa nun yung mga pelikula ng mga sexy film. Aha. Yung sa kanila ni Ines talagang may
ano talaga, may nude talaga. Oo, and we were there during the taping at wala siyang pakialam kahit wala siya pag sinabing hubad talaga siya. Keber. Oo, keber. Wala siyang pakialam kahit maglakad-lakad pa siya, wala siyang pakialam. Makikita nyo pero hindi nyo makukuha. The amount of professionalism between the actors are really there. Talaga alam mo, yes. trabaho lang talaga. Correct, oo. Pero ito na nga, pero ayon dito kayo, inamin naman ni Mon Confiado na sabi niya ganoon, binasa naman daw niya lahat ang buong script. Bago siya nag-oo. Sabi niya ganoon, nung tanungin siya ng press kung meron ba masasaktan, sabi niya, ayoko muna magsalita kasi ayoko naman ma-preempt yung pelikula. Pero, being a professional actor, binabasa ko talaga ang buong script. And I'm sure, si Direk Gina Alahar, hindi naman siguro niya tatanggapin ang pelikula kung merong masamang dating, sabi ganoon. Sabi niya, alam namin ang buong pelikula, pero yung way ng pagpopromote ni Direk Daryl Yap, hindi namin alam. Yun yung sinasabi niya. Pero sabi niya gano'n, ayaw niya muna magsalita kung mayroong masasagasaan kasi baka daw ma-preempt ang pelikula. Which is totoo naman, di ba? Exactly. Oo. So sabi niya gano'n, panoorin na lamang kung maipapalabas nito kasi ngayon daw hindi pa talaga alam kung maipapalabas ito kasi nga hindi pa nare-review ng MTRCB kasi wala pang clearance mula sa korte. Eh, ang tanong dyan, paano kung binili ng Netflix in exclusive, ano? Iyon, Kasi oo. wala namang powers of regulation ang MTRCB Streaming, diba? sa streaming na Yeah, yun sa nga yung, streaming. 'di ba yun ang pinaglalaban nila sa isang hearing nila last year sa Correct. Senado na bigyan nyo kami ng karapatan Correct. na mag-review ng mga content online kasi ang pinaka binabantayan nila ngayon ang binabantayan talaga is Viva Max hindi ba? Yes, Oo. oo. Actually, kung ako tatanungin, kailangan. Kasi very accessible yung streaming platform Napaka-accessible talaga. Although ang naging MTRCB chairman kasi na very very open to that mga ganyang eksena, si Armida Sigon Reyna talaga. Siya yung naging very vocal diyan sa na hindi masyado dapat na pinipigilan ang artistic side ng mga direktor. Yun naman yung isang bayad. Oo. Yeah, anyway, basta walang penetration siguro, no? Oo. At hindi mo kasi masasabi na yung R18 kasi pag nasa streamline na kasi streaming platform, wala na yan eh. Wala na. Oo. Wala talaga. Yes, pwede mapanood even with with a 5-year-old child, di ba? Oo, correct. Oo, ganun yun. At saka sa panahon ngayon, kahit na sa streaming platform, pa-flash mo lang yan, rated 17, R16, R18, pa-flash mo lang yan. It all boils down sa parent na nasa bahay or guardian. Correct. Ang problema, hindi naman syempre mababatayan, di ba, All the 24 time. hours, di ba? Unlike sa sinihan, may guardia, correct. may kitchen. Bago ka pa pumasok, hinarang ka na. Correct, kaya oo. Anyway, alam mo na aking balitang showbiz at mamaya magbabalik pa ako para sa isa pang balitang showbiz. Yes. Ayun, See maraming you later salamat. sa ating Virginal Showbiz reporter na si Anton. Sa oras po na ito, magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Sa mga fans ni Maine Barreto, alas 5:26 na po ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita. Ang hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Arangkada Balita. Nasa ikalawang yugto na po tayo ng Arangkada Balita sa oras na alas 5:31 ng umaga. Tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin sa Sangangdaan Market sa lungsod ng Caloocan. Nariyan na ang ating palengke queen ng DWIZ, si Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning! Ang bigas dito, okay na. Kasi meron silang 45, 48, 50, 52, 55, 58 pesos. At yung isang pwesto, meron pang asang 38 pesos at 40 pesos. Sa baboy naman, walang paggalaw. Nananatili pa rin 400 ang casing,
ang laman ay 400 pesos pa rin, samantalang ang buto-buto ay 380 pesos. Ang liempo, mataas pa rin dahil ito ay nananatiling 440 pesos, 320 naman ang kilo ng pata. Ang manok ay 210 hanggang 220. Ang paa ng manok ay 160, samantalang ang baka ay 480 pesos. Ayan, magulay na lang tayo, healthy pa. Ito ang gulay. Ang carrots ay 120 pesos per kilo, 130 naman ang patatas. Ang sibuyas ay 160 pesos, 60 to 70 pesos naman ang kilo ng kamatis na pulang-pula. Ang bawang ay 150. Repolyo, ang palaya ay 100 pesos, samantalang maganda ang talong dito galing Nueva Ecija na nagkakahalaga ng 70 pesos per kilo. Pechay Baguio, Pechay Tagalog, Baguio beans, 70 pesos. Samantalang yung mga maanghang diyang kumain, 200 pesos naman ang kilo ng siling labuyo. Yan, yung mga mahilig sa isda. Ang bangos, meron silang 150 pesos na maliliit, pwedeng idaing o ipadaing, hanggang 220 pesos na bangos dagupan. Depende sa laki. Yung tilapia naman na 120 na tumatalon-talon pa, sabi ko nga kanina, at merong 150 pesos na malalaking tilapia. Sa tulingan na pwede mong gataan o ihawin, 260 pesos. Ang galunggong, 280 pesos per kilo, maganda na yan. At may maliliit naman pwedeng ipaksiw o ipangat na 220 pesos per kilo. Sa ulo ng maya-maya, pwede mo isigang sa miso, 200 pesos per kilo. Ayan. Ang bisugo ay 260. Ang itlog naman dito, medyo mababa dahil meron silang 6 pesos per piraso hanggang 10 pesos yung jumbo na yan. Yung large naman ay 9 pesos at 8 pesos ang medium at meron din 7 pesos. Gusto mo na itlog na pula o itlog na maalat yung tawagin, 15 pesos lang isa. Asukal, puti, 75 pesos per kilo. Ang brown sugar, 70. At yung negro ay 78 pesos. Ako pa rin ang inyong palengke queen, Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at nagbabudget tayo ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat kay Mama Beth. Anong ulam tip nga yung kanyang nabanggit? Gulay. Puro gulay ang gusto niya ngayon Lunes. Yan, ngayong Lunes po ay maggulay tayo dahil... Pero may kanta ako mabilis lang. Hanggang kailan kaya na puro tip lamang iyan at mapadala ang pagkain dito sa opisina? Baka makapirate ako. Parang ilang araw na nating pinipikon si Mama Beth, hindi mapikon. Ilang linggo na ba kami nagpapangumaga? 3 linggo na ata ito, no? Parang pinapipikon na, no? Oo, Kulang pa sa Kulang pa sa banat. konting pihit. Banat pa konti. Banat pa! Samantala, ipinagdarasal na lamang ni Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng kapayapaan para sa 2025 midterm elections. I'm with you, Senator. Ito'y matapos matanong sa DWIZ sa kanyang reaksyon sa pabirong banat ni dating Pangulong Duterte na patayin na lamang ang 15 senador para makapasok ang buong senatorial slate ng PDP laban. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi maganda ang mga ganitong pahayag. Gayunpaman, hindi na dapat gatungan pa ang mainit na halalan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Panahon ngayon ng eleksyon at dapat ipanalangin natin na ligtas, mapayapa at walang karahasan na mangyari sa ating halalan. Iyon ang hindi maganda para sa atin at sa ating bansa at sa ating mga kandidato. Talagang umiinit ang halalan at hindi natin pwedeng lalo pang gatungan. At kahit na magkatunggali tayo, importante na issues-based lang at manatili tayo sa issues at hindi magiging physical. Yan po ang tinig at statement ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Alas 5:36 ng umaga sa iba pang balita, naniniwala ang isang political analyst na bahagi lamang ng kampanya para sa 2025 midterm elections ang word war sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ibinida ni Pangulong Marcos na walang bahid ng dugo mula sa tukhang ang kanyang mga pambato, malinis ang track record at mga mambabatas, opisyal at gabinete mayroon ng mayamang karanasan sa serbisyo publiko. Bilang tugon, dinipensahan naman ng mga kandidato ng PDP laban ang kanilang track records kasabay ng muling pagbanat ni dating Pangulong Duterte na drug user si Pangulong Marcos. Ayon kay Attorney Edward Chico, ito ang unang pagkakataon
pagkakataon na aktibo sa pangangampanya ang kasalukuyang presidente para i-promote ang kanyang mga kandidato sa midterm elections at hindi ito ginawa noon ni na dating Pangulong Duterte at dating Pangulong Benigno Aquino III. Bagamat inaasahan na anya ang word war sa pagitan po ng dalawa, hindi niya nakikitang higit pa ito sa usapin ng pangangampanya. Arangkada Balita. Track record. So, paalala lang namin, magtanong kayo at panoorin lagi. Mag-message. Libre po Oo. mag-message Oo, para- at magtanong. Para ma-verify nyo rin yung mga sinasabing track record ng mga kandidato kung totoo, legit o hindi. Ayun. Kaya naman, samantala tiwala si Senator Sherwin Gatchalian sa kakayahan ni bagong talagang Transportation Secretary Vivencio Vince Bringas Dizon. Ayon sa Senador, kilala si Secretary Dizon bilang action man at madaling tumugon kapag kailangan. Wala rin anya itong magiging problema sa Commission on Appointments o sa CA dahil marami na itong nagawa pa man bago maging kalihim. Si Secretary Dizon ang papalit kay dating Transportation Secretary Jaime Bautista na nagbitiw sa pwesto dahil sa isyong pangkalusugan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tawag nga namin dito sa Valenzuela kay Secretary Vince Dizon ay Wonder Boy dahil action man talaga siya lalo na nung in-assign siya as our vaccine czar. Natatandaan ko nung dito sa Valenzuela, pag may kailangan kaming vaccine, kaagad merong ibinibigay. So malaking bagay yan para sa DOTR dahil action man to. He gets things done. Sa natitirang 3 years ng ating Pangulo at ng administrasyon, importante na matapos itong mga malalaking infrastructure projects tulad ng subway, ng railways. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. 39 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, hinimok ng mga mambabatas ang National Bureau of Investigation o NBI na i-review ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ng ilang mga senador upang magkaroon pa ng mas maraming pwesto sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, marapat lamang na imbestigahan din ng NBI ang sinabi ng dating Pangulo kagaya ng pag-iimbestiga nito sa bantang pagpatay ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin naman ni Zambales 1st District Representative Jay Congun na pareho ang ugali ng mag-amang Duterte at dapat aniyang makasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa pananakot. Nauna nang nagsampa ng kasong inciting to sedition at grave threat ang NBI laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga sinabing dahil sa sinasabing assassination plot laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Arangkada Balita. Samantala, maaari nang makita ang listahan ng mga senatorial candidates na maaaring gumamit ng kanilang social media account para sa pangangampanya. Ito'y matapos ilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang listahan ng mga senatorial candidates na nakapagparehistro na ng kanilang mga social media account at pinayagang gamitin ang mga ito sa kanilang pangangampanya para sa May 12 midterm elections. Batay sa social media post ng poll body, pinayagan ng Commission on Bank ang 29 na kandidato sa pagkasenador na gamitin ang kanilang mga social media account para sa pangangampanya. Kaugnay nito, pinayagan rin ng mga inirehistro na online campaign platforms ng nasa 85 party list groups. Sa oras na alas 5:41 ng umaga, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Lalaking pinaghahanap sa San Mariano, Isabela, bangkay na pong natagpuan. Kuha tayo ng live report mula sa ating kasamahan na si Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Naimbagabigat, natagpuan na ang katawan ng lalaking unang napaulat na nawawala sa barangay Maluno Norte, Benito, Suliben. Kinilala ang lalaki na si Eliseo Linagga, 48 years old, may asawa at driver residente ng barangay Libertad, San Mariano, Isabela. Ayon sa mga otoridad, isang concerned citizen ang dumulog sa istasyon ng PNP Benito Suliben upang iparating na mayroong nakitang bangkay ng lalaki na palutang-lutang sa ilog pinaka-nawan sa sakop ng barangay Maluno Norte, Benito Suliben na pinaghanap ng nalunod.
Kaagad naman nagtungo ang pulisya sa lugar at agad na bineripika ang bangkay katuwang ang rescue team ng Benito Sullivan at positibong kinilala ng kanyang bayaw ang pagkakilanlan ng biktima na nalatag o nailatang na italang nawawala noong ika-11 ng Pebrero 2025 sa kanilang lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya tungkol sa nangyaring insidente. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa Ronda Probinsya. Dako naman tayo sa Calabarzon. US Navy plane nag-emergency landing sa Quezon dahil sa nasirang makina. Alamin natin ang balita mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang US Navy aircraft ang nagsagawa ng emergency landing kahapon sa Balisin Island sa Quezon. Kinilala ng Quezon Police Provincial Office ang mga piloto ng eroplano na sina Cooper Grever at mga co-pilot na sina Madeline Matingly, Galby Small at Joseph School. Napilitan, di umano humingi ng permiso ang mga piloto na magamit ang runway sa Balisin dahil sa nasabing engine failure. Dalawang US Navy aircraft naman mula sa Subic, lulan ng mga mekaniko ang nagsagawa ng repair sa naturang aircraft. Sinusulat ang balitang ito, kasalukuyan pang nasa isla ang nasabing eroplano. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, dalagita sa Bagao, Cagayan, patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang puno. Nagbabalik si Ronald Idol Domingo. Patay ang isang dalagita habang sugatan naman ang menor de edad na kasama nito matapos bumangga sa puno ng nyug ang sinasakyang motorsiklo sa barangay Mukag, Bagao, Cagayan. Kinilala ang nasawi bilang si alias Mirna, 14 years old, grade 8 student, residente ng barangay Mabini, habang ang sugatang driver ng motorsiklo ay si alias Maylin, 50 years old, grade 9 student at residente ng barangay Bitag, Pequeno. Batay sa investigasyon ng pulisya, patungo sa barangay San Jose ang dalawa nang mawalan ng kontrol sa manibela sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil sa bilis ng takbo, hindi na nila naiwasan ang puno ng nyug dahilan upang sumalpok sila rito. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng matinding sugatan ang dalawa at agad isinugod sa pagamutan, ngunit sa kasamang palad, hindi lang dead on arrival ang driver ng motorsiklo. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, mga big-time drug pushers sa Lucena, Quezon, arestado sa buy-bust operation. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Dalawang high-value target sa Lucena City ang naaresto kahapon ng mga operatibo ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Dalahika ng nasabing lungsod. Ang mga suspect ayon sa mga otoridad ay dinakip matapos makapagbenta ng shabu sa isang undercover agent. Nakumpiska mula sa dalawang suspect ang plastic sachet ng shabu at marijuana na nagkakalaga ng 80,000 piso. Nakadetina na ang mga suspect sa PIDEA Region 4A Office Custodial Center. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Salamat sa ating mga reporter sa labas ng himpilan. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo.
13.30 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Arangkada Balita. Uy, welcome back. We're back. Okay, we're back. Quick lang mag-hi lang ako sa fans go. ko kay Boss Ray, kay Ace, kay Sir Oliver, kay Sir Birds, hi. At kay ano pa to? Basta yan. Hi sa inyo. Thank Dami you. nila nanonood ngayon. Salamat po. Oo. Dapat. Tapos ngayon- padala kay Stars. Oo, yun ang importante. Padala kay Stars. Naglalagyan ganyan. Padala kay Stars. Oh, pangkape namin yun nila Jeneline Ricormoso, ni Bambam, ni Danny, ni Diba? ni Daniel, tsaka ni Pamela Morterde na kapatid ni TJ. Aha. Ayan, good morning sa inyo. Morning. Bangon-bangon na sa ating track record ngayon. Meron din bang pagpapahalaga ang Diwa Party List sa kalusugan ng mga Pilipino bukod sa paglaban sa mga karapatan ng mga manggagawa? Alamin natin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Pasok report. Bukas sa pito. Kung ayaw, next segment. Hello, DWIZ. Ayan. Sa pagkakaalam ko po ay nakasentro ang Diwa Party List sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Pero mayroon din ba silang pagpapahalaga pagdating sa usaping pangkalusugan? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, katulong ang Bulkan Olongapo Eagles Club ay nagsagawa ang Diwa Party List ng medical mission sa Barangay East Bahak-Bahak, Olongapo City noong September 14 nitong nakaraang taon. Isinagawa ang nasabing medical mission sa Johnson Extension SK Activity Center kung saan nagtipon-tipon ang maraming mga residente at nakatanggap ng libreng medical check-up, gupit, gamot at mga pagkain. Baka sa mukha ng mga benepisyaryo ang saya at pasasalamat dahil sa pagbisita ng Diwa Party List sa kanilang lugar upang maghatid ng suporta na siyang magsisilbing malaking tulong sa pagtawid sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Higit sa lahat ay nakapagbigay din ito ng ginhawa sa mga pangangailangang medikal ng mga benepisyaryo, lalo pa at hindi maipagkakaila na sa panahon ngayon kasabay ng patuloy na tumataas na bilihin ay mas nagmamahal din ang mga medical services. Labis naman na nagpasalamat ang Diwa Party List sa kapitan ng barangay na si Erma Manalang, Dr. Pasita Alcantara, Dr. Celso Balanhagi at iba pang mga manggagawa na nagkaroon ng malaking kontribusyon upang matagumpay na maisagawa ang medical mission. At yan ang track record ng Diwa Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Arangkada Balita. Ayan, habol ko lang Ayun. Sarado po one lane possible lang po along C5 corner Lanuza sa Pupusta ako. southbound. May nangyari. ng Barangay Ugong. Opo, Ay, merong na naman. collision ng 3 truck. Oo. Stop and go flow po ngayon ang ini-implement. Maghanap na kayo ng alternative routes ninyo. Yung mga dadaan, nagbabalak naman. Usually, mga ano yan mga galing ng Rizal area. Kung southbound, southbound na yun. Southbound, Tama, mga galing southbound. Rizal area yan, pababa dito sa
barangay. Pasig. Malapit ito dun sa kalaban ng mga linya ng telepono. Oo. Doon banda. Doon banda. Mag-ingat po at maghanap ng inyong alternatibo na ruta. At Sylvia Sanchez, wish magkaroon ng maraming apo. Alamin na natin ang showbiz report mula kay Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? You're back! Nako, ito na nga. Maraming apo ang gusto nitong si Sylvia Sanchez sa kanyang mga anak na sina Rhea Atayde at saka si Arjo Atayde. Pero this time, dahil hindi pa nagkakaroon ng anak ng apo itong Sylvia kina Arjo at Maine Mendoza, dito muna siya nakafocus ngayon kay Sanjo at saka kay Rhea na nagkaroon na nga siya ng isang apo. Ay dito kay Sylvia Sanchez ay gusto niya na masundan ka agad. Oo, ay kapapanganak pa lang. Oh my gosh. Oo, sabi niya gano'n. Gusto niya masundan kaagad ang kanyang apo dito kay Rhea at saka kay Sanjo. Sinabi nitong si Sylvia na for the meantime daw ay nasa mag-asawa yung anak ng mga syempre dapat lang. Oo, kala ko yung pagdidesisyon. Oo, dahil sobrang busy pa raw siya ngayon sa kanyang mga ginagawang taping at saka shooting, pero once na nagkaroon o nakakalakad na raw itong kanyang apo, automatic nasa kanya na dapat ito. Sinabi na raw niya, napag-usapan na raw nila yan ni Sanjo at saka ni Rhea na kapag nakakalakad na ang kanyang apo, ay automatic sa kanya na at bahala na raw gumawa ang mga ito ng kasunod. Para sa kanila naman. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung lola. Sabi niya gano'n, no? Yun talaga pinag-usapan nila. Pag nagkana kayo at nakalakad sa akin, tapos gawa na kayo na sa inyo. Basta naglakad ka agad, no? Usually, ilang taon ba? 2 years old? 1 year old? 1 year old. 2 years old. Pero every Sunday daw, ngayon daw na hindi pa nakakapaglakad, every Sunday nandun siya sa kina Rhea at sa kay ito si Sanjo. Oo, para alagaan ang kanyang apo. Sabi niya gano'n. At nako, lagi na lang daw niya iniisip kahit nasa shooting o taping siya, lagi niya naiisip ang kanyang apo. Yun. Kasi parang ang tagal nung taon na wala siyang batang kasama. Yes, oo, ang tagal. Tapos dalawa lang ang kanyang anak, so, di ba? Kaya ito sina Maine daw at saka si Arjo talagang pinupush na rin niya na magkaroon ng apo. Kaya lamang hindi pa rin talaga siya nabibiyayaan ng anak dito, ay ng apo dito sa dalawang ito. Saka kakaiba pag kami bata kang kasama sa bahay, ha? Oo, Yung iba. excitement at yung saya na meron, di Nakakalis ba? siya ng pagod. Correct. Totoo yun, nakakalis ang pagod. Kahit na pagod ka na, kahit nga naglalaba ka at pagod na pagod ka, pag dinapaan ka na sa likod, pag sinakyan ka na sa likod, kahit pagod na pagod ka, nawawala ang pagod talaga. Yun yung pinaka-therapy mo of the day. Yes, oo. Kaya mag-anak ka na. Hoy! Kaya dapat Kasal muna! Dapat iparinig natin kay Gia. Ay! Ang tanong, with whom? Anyway, na wala balitang showbiz kayo araw na ito. At syempre, balik na sa inyo dalawa. Salamat sa ating Salamat. virginal showbiz reporter na si Anton. Oy, bababa lang ako. Oh. Happy birthday sa aking nanay. Ay, happy birthday. Kung saan ko nakuha aking kapitihan. Kagandahan. Oh, Ayan, yes. happy birthday, nanay. Happy birthday po. Ayan. Magpapadala ba siya ng food dito? Wala. O ikaw na lang magpapakain para sa akin. Ayan! Uy, yung isang kamay na lang pero naipapalakpak niya pa ng dalawa. Oo, nako, iyan ang tunay na virginal. Original. Original. Si Jen. Hoy, may Virginal Jen kasi walang gusto. Walang may magkagusto. Hindi magtrabaho. Ay, mabilis na lang ha. Ayan, Sa ngalan po ng Aliw Broadcasting Corporation, di ba natapos tayo mag-BMC nakaraan linggo? Correct. Kami po yung magbibigay ng special shoutout at thank you sa McDonald's. Yes. Thank you so Uy, much. grabe na busog ako in fairness sa McDo. Thank you so Talagang saving grace. Saving grace! Saving grace namin. Sir Fidel, thank you so much. Salamat po na marami. Sa uulitin for the entire 2025. Yes, oo. At yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Arangkada Balita ngayong Monday morning. Kami po inyo nakasama ngayong umaga. Daryl Justin. Maine Barreto. At ang virginal at mahilig sa boxing dahil sa blow by blow, Anton. Kami po ay nagbabalita ng tama. Naglilikod ng tama. Susunod na programa, Pasada Balita kasama ang tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Peleño. Good morning. Morning.
Walang mararating ang tamad. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada. Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. This